Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Campos Seminary Edition. At ngayong araw po ay May 20, 2025 at ang topic po natin ngayong araw ay immanent. At ramdam mo pa ba si Lord? And yung scripture po natin ngayong araw ay Acts chapter 17 verse 27 to 28. Sabi po dito, God did this so that they would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Sure, He is not far from any one of us, for in Him we live and move and have our being. As some of our folks have said, we are His offspring. And sa Tagalog po, upang kanilang hanapin ng Diyos, baka sakali siyang mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagamat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. And yung concept po natin na immanent is, ito po ay, to say that God is immanent means that He is not distant or detached from His creation, but God is actively present in every part of the universe and especially in the lives of His people. His presence is not far off. He is embodied there and working Himself toward to accomplish His purpose. He is both transcendent beyond creation and impotent within creation. A God who is both with us and beyond us. And yung teaching number 1 po natin is God immanence means He is always present. Sabi po dito na yung immanence ng ating Panginoong Diyos ay ibig sabihin po nito is lagi po siyang nasa na present sa lahat ng ginagawa natin sa buhay natin. Like, hindi man lang natin siya nakikita, pero sa lahat ng ginagawa natin, nandyan ang ating Panginoong Diyos para sa atin. And teaching number 2, God is working for our good through our struggles. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos ay nagtatrabaho. Tinatrabaho niya yung mga bagay na mabubuti na madadaanan natin. But yung struggles na madadaanan natin, may solution ito na maganda na gawa ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, God invites us to live in communion with Him. Sabi po dito na i-apply po natin ay na yung ating Panginoong Diyos po ay lagi po siyang nasa atin and lagi po siyang naninirahan sa communion na kasama tayo. And application number 1, trust God at all times. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa kahit anumang oras at kahit anumang bagay. And application number 2, thank God in all circumstances. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na pagpasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. And application number 3, take time to commune with God regularly. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na maglaan tayo ng oras na may part na nakukommune natin yung ating Panginoong Diyos sa araw-araw. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.